Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Sa radyo, dito ang takbuhan mo. Sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Sa radyo, handang tumulong sa'yo. Sa radyo, wanted. Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, god, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahin kita eh. Sige, sugod, laban. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. Kakampi ng mga inaapi. Totoong suguman ng bayan. Kasama mo sa pakikipaglaban. Tunay na hindi ka iiwanan. Nothing to fall, Mr. Grandmaster. Idolo ng mga Pilipino. Sa katabangan iyong maasahan. Hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad. Malupit, humagupit, ang lati ko. Ni Rapi Tulfo. Wanted sa radyo, dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaargabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa'yo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin niya katuran. Inyong bigat ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, arawin makukumpleto. Servisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong sa mga katulong, stupid, god, tarakat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatat, itong piskal na ito. Malupit, humagupit, ang lati ko. Ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Biyernes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. August 25, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng palatuntunang Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man. Ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos marahin apon kanimo, Idol. Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bisaya, gigong mga Bisaya, may hapon sa inyong tanan nagapamilok karon sa Radyo 5 og nagatanaw sa Action TV Channel 41 og daghang salamat. Oo. At Mulan, nabasa-basa ang bukos. oo, maayos na maayos pa rin. Okay, Rafi Tulfo, official lang po mga kapatid. Tandaan nyo yan. Okay. Huwag kakalimutan. Idol, pwede ba ako mag-plug? Pwede. Para bukas, sige. Sige. Kasi ano ko dito, Sige. organizer as a production kami Sure, go ahead. Kung kayo po ay Filipino citizen or naturalized Filipino citizen, pwede kayong sumali sa aming Miss Philippine Islands. Uy, Kukunin ka nga naming judge Miss dito. Philippine Islands. Pero pag coronation na, ito mga Sige, side sige. events pa lang. Sige. Bukas po kasi ang screening kung kayo po ay 17 to 26 years old. 17 to 26. 5'4 ang height. 5'4", mataas. Oo, kasi pang national competition ng beauty pageant ito, tsaka ipapadala din international. Okay. Okay, so 5'4 Sige, sige. ang ano Understandable. ngayon. 5'4 ang height, at least high school graduate with good moral character. Magdala po kayo kasi 2 days screening ito bukas Okay. at saka on Sunday. Magdala po kayo ng cocktail dress, Cocktail dress. tsaka swimwear. Swimwear. At saka, Two-piece. Pwedeng 2-piece, pwedeng 1-piece. Okay. Kasi, so full and medium body shots, saka birth certificate, at saka parent and guardian consent.
Tama. Yun lang naman ang dadalhin. Kasi 17 Kasi kung 17, minor yan minor nga, oo. So dapat may parents consent. May parent, oo. Or Kung guardian kasama yung nanay, consent. pwede rin. Pero kailangan pa rin ng Consent. maingat kami So pagdating 17 to 17 to 26 at gaganapin ito sa Sequoia Hotel dyan sa Mother Ignacia. Sequoia Hotel. August 26 at saka August 27, 1 to 6 p.m. 1 to 6 p.m. bukas Bukas, oo. hanggang linggo. Hanggang linggo, kahit meron na kayong title, pwede pa nga, bawa naging mutya ng Pilipinas ka na or Pwede pa. sumali ka na sa Binibining Pilipinas. Anong title yan? Anong- Miss Philippine Islands. Miss Philippine Island. Miss PI. Oo nga, Miss no? PI. Miss PI. Oo nga, no? Parang formang in lang. PI ka. Philippine Island ka. So, iniimbitahan ko lahat ng mga nagagandahang kababaihan. Pwede bang may estudyante dyan? Pwede. Basta syempre, Filipino citizen, naturalized Filipino, at hindi pa Paano kung may lahi? Pwede. Wala kaming pinipili. Basta nga naturalized Filipino. Kahit na may lahi, basta't Pilipino siya. Oo. Paano kung nagtira sa abroad tapos nagbalik bayan? Pwede rin. Yung Basta't mga Pilipino. English spoken, pwede yon. Spoken pwede rin. Pwede rin. Si Carol pwede. Overqualified. Overqualified. Si Odette pwede rin. Mas lalong overqualified. Ayan. Okay, so Anong telephone sali number kayo. pwede tawagan? Wala, idol eh. Wala Basta number. pumunta na lang sila doon. Sequoia Oo nga Hotel. pala, walang number eh. Sequoia Hotel. Ayokong i-announce yung number ko. Sequoia Hotel sila pupunta. Saan ba yung malapit Sequoia Hotel? Mother Ignacia to sa Timog. Mother Malapit Ignacia, daw to Timog. sa Wensha eh. Hindi ko pa nga rin ako nakapunta. Oh, Wensha. Kilalang kilala pag Wensha. So, Ako kasing host nito bukas. Sige, punta na sige, sila. punta kayo 1 to 6 p.m. sa mga nagagandahang kababaihan. Yung Sumali mga po kayo. nagagandahan, nagsiseksihan, Oo, nagtatalinuhan. Yung mga naging miss sa school, pwede kayong sumali. Miss PUP, Miss Lyceum, Miss Oo nga, no? UST. Pwedeng mga Eh, estudyante. ano ba, mga Miss Tagig, Miss Mandaluyong, pwede. Pwede. Miss Manila, pwede yan. May Miss Manila, may Miss Taguig. Kasi may ito pang national eh. Miss Pangasinan, kahit anong lugar. Pwede po kayong sumali. Ano ba, Miss Kasi 2 days pa ano ba, naman. Miss TV5, pwede. Pwede. Wow. O, di ba yung yung dati mong kasamahan idol sa Aksyon sa Tangali. Kaya lang may title na siya eh. Hindi na pwede. Hindi, nanalo na siya. Nanalo na siya, may title. Mutya eh. Oo, yung mga runners up, pwede kayong sumali. Okay, bukas Si po yan. Cheska. Cheska, gusto mo ba? Ilan taong ka ba, Cheska? O pwede pa, pasok ka pa. Screening pa lang naman eh. May mga O, judges Cheska, baka din gusto kami. mo. Si Idol kasi pang coronation night to magja-judge. Tapos kunin mo ang guardian mo si Odette. Ayun. Okay, sige po. At ngayon, ang ating salamat Idol sa announcement. Okay, ang atin na pong pinakaaabangang sumbong at aksyon. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 0908-87-TULFO o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Hindi, baka naman magselos si Ranet. Si Ranet, isali din natin. Oo, basta Ilan taon na ba si single. Ranet? 20, ay, bata pa. Pwede si Ranet. Kasi 21. 17 to 26. O, sige, sali na kayo. Cheska and Ranet. Nagagandahan dito eh, Yung di ba? mga IT natin. Pwede, O. pwede, sige. Tapos, partida, si Odette. Oo, magdala kayong swimwear at cocktail dress. Yun lang. Ayun, Okay. okay. Sige. Sige. Andito po si Mr. Erickson Lalimarmo. Isa siyang UV Express driver. At ang kanyang reklamo, Idol, ay yung traffic enforcer na nanghuli sa kanya ng nickel at nag-convoy sa kanya papunta sa kanyang bahay. Ang kagandahan nito, may dashcam siya. So, nakunan lahat. Kaya alam Yun. mo, Sa pool. kaya alam nyo mga kapatid, kung mga motorista talaga kayo, may sasakyan. Ayun na, oh. Kailangan talaga yan. Ayan, panoorin May natin. dashcam. Ayun. Punta lang daw ako sa bahay. Oy, hindi ko maintindihan. Ano sinasabi din ngayon? O, si Sir Erickson, magandang hapon. Hapon po. Pwede kong... O, ano yung pinag-usapan nyo dyan ngayon? Magitan lang tayo. Ito po ay clip na nagbanggit siya ng halaga kung magkano po ang areglo. Okay, in the first place, bakit ito kayo hinuli? Sabi po nila, ako raw po ay out of line. Meron po akong mga dokumentong dala rito na hindi po ako out of line nung panahon na yon. Okay. Saan ka banda hinuli, sir? Sa Barty Road before SM Fairview, sir. Zaparte Road, before SM Fairview, opo. So, yan talaga ay ruta mo? Opo. Base sa papeles, desisyon galing sa LTFRB Opo. na ibinigay sa iyo. Opo. Pero itong makulit na traffic enforcer, si Renato Villapuerte, sabi niya out of line ka raw. Opo. Sa kabila ng papapakita mo ng mga dokumento, ayaw niya maniwala. Ah, So, ang ginawa niya, sumakay siya sa... Hindi po, mayroon po siyang inutusang nakasingle na kinonvoy ako hanggang pauwing bahay. Pero nung mapansin po nung nakakonvoy sa akin na may dashcam,
umiwalay po siya. At Teka muna. Apo. So, habang drive mo yung sasakyan, Apo. meron nag-convoy. Anong sakay nung nag-convoy sumunod sa iyo? single po siya lang. Motor? mag-isa. Opo, single po. Okay. Pagkatapos, Tapos nung malapit na kami sa bahay, napansin niyang may dashcam ako. oh, Umalis na po siya at nireport ako sa MMDA at binaliktad po akong absconded daw po ang kaso ko. aha. Sos, Mario Josep, patay ka ngayon. Huli ka itong mga loko-loko itong mga taga MMDA. So, ano yung dashcam? Ano po yung dashcam, sir? Yung kanina, may dashcam doon at yan. Bali, mahaba po yan. Every 5 minutes napuputol po kasi yung clip. So, ito po yung Nagda-drive ka, sino kausap mo dyan? enforcer po na nakakonvoy sa akin. Saan siya ng convoy? Sa labas? Sa labas po siya. So nakabukas ng bintana, Apo. sumusunod siya sa'yo? Sumusunod siya Sa sa akin. tabi? Opo. Okay. Hindi marinig masyado yung inyong pinag-usapan, hindi klaro. Ano po nga sinasabi? Ang pere. Ano? Punta lang daw ako sa bahay. Ano, baka tumabit ako dyan. Hindi yan, pwede kung hindi ka na sumama. Magkita lang tayo. Sa kante ko na yan. Sa Tagarito bahay. ka Roger eh. Tagarito Malapit na po kami sa bahay Sigado mo namin. rito. Bakit to sa bahay ka sasamahan? Wala po akong dalang pera kasi na that moment. Ayun. Kumuha raw po akong pera Akala sa ko bahay. pupunta sa bahay para tingnan yung lisensya mo. Hindi Kasi po. sabi mo naiwan mo lisensya mo o naiwan mo itong mga dokumento. Hindi po, hawak niya na po nung time na yan. Ayun, kaya kasama ng bahay Wala po akong pera. kasi kukunin mo yung pera mo sa bahay. Opo. Buti sinabi, samahan kita sa ATM machine. Walang ganon. Bahay na lang. Ang kapal naman talaga. So ano nangyari? Tapos, nung malaman na may dashcam ka, iniwan ka na. Iniwan po ako. Tapos, siyempre, hindi ko na po alam kung saan ko hagilapin yung lisensya ko. Tumawag po ako sa 136 at doon ko nalaman na absconded daw po ako. Tinitikitan daw po nila ako at ako raw po ay tumakbo. Ay, salbahe mga ito. Eh di sila ngayon ang malilintikan. Unahin muna natin, anong pangalan nung traffic enforcer? Renato Villapuerte. Opo, yan po yung pinaka-team leader nila yung operation. Ayaw pong sagutin ang ating mga tawag. Kanina pa natin tinatawagan, tinext. Ayaw po, binababaan tayo ng telepono. Sino to si Mr. Edward Laguerta? Ito ba yung nag-ticket sa'yo? Hindi ko po kilala yan, sir. Okay. Umpisa mo natin si Mr. Laguerta. Tingnan natin. And then mamaya akit tayo sa Apo. mataas na opisyal sa MMDA. Si Mr. General Manager Tomas Orbos. Okay to. Bilib ako dito kay Mr. Orbos. Pero for the meantime, si Mr. Laguerta muna. Tingnan natin. Mr. Edward Laguerta, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, tauhan niyo po itong si Renato Villapuerte, Sir Edward. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Driver po yan ng mobile. Alam niyo na po ba yung nangyari? Hindi pa, sir. Ngayon ko lang po nalaman. Okay. Hinuli po itong si Mr. Erickson Lalimarmo sa violation daw po na Out of line. out of line. Nagpakita siya ng mga dokumento ay maniwala. So nagpumilit sila hanggang sa magbigay na lang doon ng pera para hindi na abalahin. Walang dalang pera ito pong si driver, UV Express driver, sabi doon na lang sa bahay kunin yung pera. So sumama itong driver, itong tauhan mo, Sir Laguerta, susunod sana siya sa bahay, naka-convoy, para kunin yung pera ni Mr. Erickson doon. No malaman niya na meron palang dashcam, so umalis siya, kumalas. Ang siste, nagalit, gumantik, itinawag sa mga kasama sa MMDA at tinikitan pa rin ito si Mr. Lamario, tinuturat at tinuluyan itong si Erickson at kinasuhan ng absconded. Sir Edward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir Edward? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, ano pong magandang gawin dito, sir? Kayo po bilang immediate supervisor po nila. Sir, hindi tayo pumupuntik ng gumagawa ng regulidad sa mga tao natin. Ibisigan po natin yan at ipapatawag natin. At pagka napatunayan natin na ginawa niya yan, i-recommenda natin for investigation at kung maaari, Okay. natin ang tao na yan. Maganda, mainam. Okay, sige. Para makasiguro po kami, sir, ito po, sir. Akyat na tayo kay General Manager Thomas Orbos. General Manager Thomas Orbos, sir, magandang hapon po, sir.
Ay, sir, magandang hapon po naman. Magandang hapon po. Kanina pa ako kayo nakarinig, so nakikinig. So pupunta po kami dyan sa inyong tanggapan para siguro sa ipatawag itong mga concern at doon ho siguro mag-usap-usap para kayo na pong bahala mag-imbestiga, General Manager, sir. Opo, nakakaya ho talaga yung mga pangyayaring ganyan. Pinaghihirapan natin ayusin ang ating imahe, pero pagka ganyan, lagi naman nung... Ito, nagwerta ko, nakikinig ka, bilisan niya yung pag-aayos ng kanyang mga tao, ako mismo, tututukan ko po yan. Ayun, sige po, sige po. So ano pong suggestion niyo po, Sir Thomas, General Manager? Immediately ho, mamayang hapon, papatawag ko na po sila. Okay, sige po. So pupunta na po kami dyan sa inyong tanggapan, sir. Ilalapit ko namin itong doon lang reklamo. po ako. Pagka Sige. antayin ko. Pero papacheck ko na ho ngayon yan. Papacheck ko na ho ngayon. Okay, sige po. General Manager Thomas Orbos, mabuhay ho kayo, sir. Magandang hapon salamat sir. po. Thank you, sir. Salamat po. Thank you. Okay, Sir Edward. Yes, sir. Yes, sir. Okay, narinig mo na po, sinabi po ng inyong General Manager. So, alam niyo na pong gagawin. Darating po kami dyan. Dapat ho umarap po itong si Villapuerte, pati po yung nanikit, kung sino man po yung kasabot niya, para maayos na po yung problema. Yes, sir. Ano Yes, po? sir. Okay, sir? Sir Yes, sir. Edward? Actually, pagpunta ko ng unasin ngayon, sir, kasi may meeting po kami para makaharap po si Sir Orbos para malaman po yung lahat ng detalye Okay, para mapatawag namin sa kanya. sige po. Maraming salamat po, Sir Edward. Magandang Yes, sir. hapon po, Yes, Sir sir. Edward. Welcome po. Okay, Sir Erickson. May mga ulong gugulong. Heads will roll, ika nga. Opo. Sigurado ako. May mga masisibak dito. May mga masususpindi at may masisibak. Maganda po niyan at meron kayong matibay na ebidensya yung dashcam. Kasi kung wala yan, pwede nilang sabihin sinungaling o hindi totoo yan. Pwede kang baliktarin. Nabaliktad ka na, babaliktarin ka pa for the second time. Buti na lang meron kang dashcam. Meron Yan po po ang gagamitin natin na ebidensya para kahon na kahon talaga sila. Okay, sir? Sasamahan po namin kayo para parusahan ang dapat parusahan. Okay, sir? Maraming salamat, sir. Yes, sir. Salamat po. Anytime, sir, basta kayo. God bless po. Thank you po. Sumbong at aksyon sa Wanted sa Radyo. Itawag ang inyong mga sumbong at reklamo sa 090887 Tulfo o magsadya sa Radyo 5 Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wanted sa Radyo sa Radyo 5 92.3 News FM. Maganda nga talaga yan. Yung maglagay ng mga cameras sa mga dashboard at yung mga motorista na merong sa ano nila, helmet. Oo, yun. Na Oo. may mga camera din. Yun ang importansya talaga. In fact, ako nga pinag-iipunan ko na yun para ilalagay ko talaga sa sakyan. Yes. Especially sa mga banggaan din, di ba, Idol? Mga katulad Na, yan. kasi yung iba, hindi, wala kang kasalanan, ikaw may kasalanan, nagtuturan. O, yan talaga, hindi makakapagsinungaling. Anyway, may bisita tayo si Maricel Veloso. Siya po ay isang kasambay. Sino po si Miss Maricel? Ako po, ma'am. Okay, kasama niya si Jenny Kapuyan. Ang Si Miss kanilang Jenny. reklamo ay yung kanyang amo na umano ay sinisiraan siya sa Facebook na siya daw po ay isang magnanakaw. Okay. Ma'am Maricel, magandang hapon. Ganang hapon Ano din pong po. sinasabi sa Facebook? Yun pong tungkol po sa pagnanakaw daw po ng kwintas niya, tsaka wallet po, tsaka yung mga damit. Okay, bakit po kayo pinagbintangan? Di ko po alam sa kanya, siguro po, matagal-tagal na din po akong umalis, 3 buwan na po nakalipas. Tapos ngayon lang po Nagpaalam ho ba kayo na maayos na Opo, umalis kayo? pumayag po siya. In-inspection ho ba yung mga gamit nyo nang kayo po umalis? Opo, kasi andun po siya. Okay. And then, 3 months later, nagulat ka na lang, Opo, may pinost sa Facebook yun po. na ikaw ay Nanakaw nagnakaw po. ng kwintas. Opo. At wala siyang ebidensya. So, ang gusto mo mangyari, patanggal yon. Opo. Dapat lang. Kausapin natin si Ma'am Farah Joyce Ellis para maging patas naman po tayo. Ano po? Sige po. Yung amo. Miss Farah Joyce, magandang hapon po. Hello po. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Ma'am, andito po yung dati yung kasambahay, si Miss Veloso. Po. Ma'am, yung pong ginagawa niyong pagpo-post sa FB na siya po'y magnanakaw, foul po yan. Pwede ho kayo makasuhan. Pwede ho kayong po. madala sa Wait korte lang niya. po. Sige po, ma'am. Ito po, hindi po, ito na lang po. Hindi po ako magpo-post kung wala pong ninakaw talaga yan. May Ah. ebidensya po ako. Ano Saka po? yung sinasabi, Ano pong ebidensya meron kayo, ma'am? Anong Hello ninakaw po? po? Ano pong ninakaw sa inyo, ma'am? may nakita po akong post sa kanya na suot niya po yung kwintas ko tsaka yung jacket ko suot ng boyfriend niya pong tomboy. Hindi po ako magpo-post ng basa-basa na walang ginagawa po sa akin. Okay. So Saka- meron po kayong nakita na post niya kasama niya Opo. kanyang boyfriend, suot po yung jacket niyo. Opo, yun po yung pinost ko sa Facebook ko. At saka po lilinawin ko po, Sige yung po.
sinabi niya na umalis po siya, kinalkal ko gamit. Hindi po, mali po yun. May testigo po ako dito. Hindi po siya nagpaalam? Time na yon. Hindi po, dire-diretso siya. Ganito po nangyari, kwento ko po. Kasi Sige po. Sige po. ganito po yon na kasama ko mga kaibigan nag-inuman. Akala niya siguro lasing ako. Nawawala po yung wallet ko. Okay. May laman pong pera yon. Yung kwintas pong suot niya nandun po sa wallet ko. Okay. Na naghingi siya ng pambili ng tubig ng anak ko. Okay. Tapos hinahanap ko po yun, wala. Tapos hindi na po siya mapakalino, labas-pasok po siya, nagpiprito po siya, no? Nandito po yung kaibigan ko. Okay. Tapos po sabi ko, ano ba yan, ang dami nang nawawalang gamit dito, tapos pera ko. Kahit alam ko po siya kumuha, ako po kasi yung tao na kahit may, na hindi ko po kayang sabihin, kasi parang po ako nahiya. Alam po niya yan, alam po ng mga kaibigan ko dito, saka yung kasambahay ko. Tapos nakita ko siya, kinakalkal niya yung gamit niya. Hindi ko na lang inano siya, no? Tapos sabi ko, tapos sinext po ako ng boyfriend niyang tomboy. Inaway po ako. Sabi ko, wait lang. Bakit kaya kayo magsalita? Anong hindi ako nagmamalasakit? Okay, ma'am, Ano sandali kaya ma'am, na- yung sinasabi niyong boyfriend niyang lesbian, andito po. Siya ho ba yung may suot ng jacket niyo? Yun po yung sinasabi Opo, niyo? siya po. May ebidensya Siguro kayo? po Anong nila- klaseng jacket po yun? Ano po yun parang white na gray po. Kaya ko pong humarap dyan, kaya ko pakita yung picture. Kaya Okay. ko pong dalhin po yung dito sa third floor na chinichismis niya ako na may utang siya. Tapos sinabi niya doon na nag-iwan Okay. daw po siya sa akin. Sandali lang ng po mama, pangbayad. sandali po mama. Miss Jenny, Yes, sir. meron kayong suot-suot na jacket na kulay puti. Yung pala ay pag-aari yun ni Miss Farah. Opo, suot ko po yun nung time na pumunta kami ng mall kasama to. Kaya nga po, bakit niyo po sinuot yung jacket po ni Farah? Yun po ay, ang pagkakaalam ko, ibigay niya dito. Bigay niya okay. po. Bigay po. Binigay ba yun sa iyo, Miss Maricel, yung jacket? Opo. Mamatay po ako ngayon, bigay niya po sa akin yun. Miss Kasama Farah? po ng mga damit. Yung Hello jacket po? daw na suot-suot ni Jenny na sinasabi mong boyfriend itong si Maricel na isang lesbian, ibigay mo pala yung kay Maricel at si Maricel naman pinasuot niya sa kanyang boyfriend na si Jenny. Alam niyo po, napakasinungaling yan mga kapren niyang katext ko kesa hindi niya ako kilala. Paano kung ibibigay po yun? Sabi niya sa mama niya, ausap ko kahapon, sabi niya sa mama niya, yung kwintas saka yung jacket ko po, bili ng boyfriend niya. Sabi niya sa kaibigan, hindi niya daw ako kilala. Mga message dito. Sige, na sandali po, hindi sandali po, mga sandali po. So, yung kwintas, binigay din sa iyo, Miss Maricel? Hindi po. Ang kwintas po na sinasabi niya po, yun daw po yung ninakaw ko. Iba po yung kwintas na sinasabi niya na, ito po yung kwintas na inaangkin niya rin po itong kanya. May patunay po May ako patunay na po akin kasi ito, may may resibo resibo po kami. na binili ko to. Okay. Pero yung jacket, Yung jacket po, kasama po yun sa binigay niya na damit. May screenshot po kami sa chat na binigyan niya po ako ng damit, Opo, makeup. totoo. Pero nung una po, ang binibintang niya sa akin, ninakaw ko po daw yung mga damit saka makeup niya. so meron kang ebidensya, screenshot na yung jacket Siya po mismo ang nagsabi na nun. suot-suot ni Jenny ay binigay Galing sa po iyo. sa akin. Kasama po nun ng mga damit. Pina-screenshot mo. Opo. Kasi magka-chat po sila ng kapatid ko. Miss Farah, binigay mo pala yun eh. Yung jacket na yun. Hindi po ako alam ko po bigay po ako sa kanya ng damit, pero po yung mga ganyan pong hindi po kwintas, nasa loob po yan ng nawawala kong wallet. Hindi, pero yung jacket po ma'am, binigay nyo sa kanya, di ho ba? Sabi. Hindi po, wala po. Hinahanap ko nga po yan eh. Nawawala po yan. Pero Hindi kayo ho po ba yung nagbibigay ng mga nagbibigay ng mga damit sa inyong Nung una kasambahay? yung bago po siya nagbigay po ko, alam ko po na yung mga binibigay ko, alam ko po. Hindi po ako magre-react ng ganyan na gagawin. Wala naman po akong mapapala kung wala naman talagang ginawang kasalanan sa akin. Kausap ko po silang dalawa ng nanay na nagmamakaw. Sabi ko, eto na lang. Para ang niya kasi, nagnakaw na siya, gumagawa pa siya ng kwento. Tapos sabi pa niya sa akin, sino pang magnanakaw nga doon ang paparamdam sa akin? Kausap ko po sila, sabi nga nasa Mindanao sila, bakit ngayon nandiyan po sila? Okay, Ma'am Farah, sininya na po ito, no? Bakit po hindi nyo po siya kinasuhan? Kung baga, ninakaw po nila yung mga gamit, bakit hindi po kayo nagpa-blatter? Ganito po kasi. At kung may mga ebidensya naman po talaga kayo. Pero sa ngayon po kasi, ma'am, yung pagpo-post nyo na wala naman talaga kayong mga ebidensya at dapat po kung talagang nakita nyong meron po kayong mga pruweba, dapat po pinablatter nyo na lang sila. Hindi po. Ganito nga po. Tinatakot Paano ko nga po Tinatakot binlock niya po nga nila po akong kami. Pero dalawa. yung pagpo-post- Inaalam ko po yung address. Opo. Ma'am, kasi po yung pagpo-post talaga pwede kayong mabaliktad dito dahil po dun sa mga pagbibintang ninyo, what if mapatunayan po nilang hindi naman pala talaga sila po yung nagnakaw noon. Kaya ang Kaya maganda ko po po nito, patunayan. ma'am, Meron pa akong testigo. okay. Pero ma'am, yung pagpo-post po kasi, yung pagbibintang nyo na wala naman talaga kayong sapat na pruweba, pwede nga po kayong
mabaliktad niyan at makasuhan ng cyberbullying sa NBI. Saka Kaya if isa I pa were po you, ang ma'am, kung tinatakot talagang po mga kami. nagnakaw po sila, ipabarangay nyo po, ipablatter nyo, or punta rin po kayo sa pulis para po magpa-blatter. Ayun nga po, papaano ko nga po sa ano ko, inaano ko lang po yung lugar po nila para magkaharap po kami. Kasi, ay naano niya, nasa Mindanao siya, kahapon kausap ko siya. Sinabi ng magulang, wala Hindi, siyang makasingit lang po ako na. pangkaya Sorry, ng sorry. Mindanao May po. pinuntang. Makasingit lang. So, Miss Maricel, nasaan na yung screenshot, sabi mo? Nasa Sa cellphone po sa labas. Nasaan? Bakit nasa labas? Sabi po iiwan. Sino nagsabing iwan? Batukan mo ngayon nagsabi ng iwan dyan sa likod natin. Bakit sinabi iwan? Bawal daw po. Hindi. Sino nagsabing bawal? So, naka-screenshot po yan. Opo, lahat ng conversation. Kasi habang hindi kami Hindi, nakakalabas pakibilisan ng bago bahay. tayo maubusan ng oras. Sino kasi nagsabing iwan? Nagmamadali tayo rito tapos ano po nakalagay dyan sa screenshot? Yung inaamin niya po niya na binibigyan niya po ako ng damit saka mga makeup po. At kasama po yung jacket na yon. Ayun po. Ang jacket lang po ang hindi niya nabanggit. Pero kasama po yun sa mga damit na binibigay Hindi, niya. hindi nga po ma'am eh. Kasi sinabi mo kanina na yung jacket ay binigay sa'yo. Opo. At meron ka Pero- ebidensya. Ay, yung binigay po ito. Itong jacket Ayun na po yun. Dinala-dala ko po. Ah, so, dala nyo yung jacket din. Hindi nga, sabi mo kasi meron pong screenshot. Yung ang una po, So ma'am, yung tanong ko lang po, so wala ka talagang ebidensya na yung jacket mismo binanggit, ma'am, sandali lang, yung jacket Sige mismo po. binanggit niya sa isang post na binigay sa iyo or may picture na suot-suot mo yung jacket na yun at sinabi niya na binigay ko sa iyo yan. Wala kang ganong ebidensya. wala naman po. Okay. So pwede kang pagbintangan niya na ninako mo yun. Kasi nga, wala kang ebidensya. Kasi sinasabi mo kanina, pagkakaintindi ko, meron kang ebidensya na suot-suot mo yung jacket na yon. Meron kasama po yun sa Hindi post. po, hindi po. Bakit? Binanggit ba sa post niya yung jacket? Opo. Opo, Mga binanggit, damit po mga eh. damit Hindi, Nandun po eh. in-specify yung jacket? Opo. Naka-specify? Oo. Kahit po Yung sa kwintas? kahit po sa conversation, nando doon. Okay. Hindi, nagiging patas lang ako dito. Ano? Kasi client sana kanina pinapasok nyo. Di ba? Tapos na sana tayo ngayon. Marami tayong kaso. Sino kasi nagsabi sa inyo na bawal magdala silang cellphone sa loob? Asan na ba yung sa jacket? Di ba? O, di ngayon pa tayo naghanap-hanapan. Sana kanina naka-ready na yan. Okay. So, ano nakalagay rito? Binigyan ko siya mga damit, make-up, or sa muka, binilan damit. Okay, nasaan po yung jacket? Ang jacket lang po yung hindi niya nabanggit dyan. Kasi yun po talaga yung binibintay O kaya niya sa nga akin. po, ma'am eh. Hindi nga binigit dito. So, wala kay ebidensya tungkol dun sa jacket. Eh, paano po yun? Ibigay niya po nga yun. Hindi, kaya nga po eh, maaari po kasing hindi niya binigay din yun. Pwede niyang binigay, pwede rin hindi binigay. Mas maganda ho sana kung meron kang post, meron kang ebidensya tulad dito pinapakita mo na inaamin niya nagbigay siyang damit at binabanggit niya po yung jacket. Kaso po, hindi niya man nabanggit dito yung jacket. So, maaaring po hindi niya binigay. Yun po yung point doon. Opo. Okay? So, maaaring sabi siya totoo, maaaring din nagsinungaling siya. Opo. Pero kung meron sanang post dito, matibay na ebidensya na ibinigay niya at inaamin niya binigay, may picture ka ng jacket na bigay-bigay sa iyo, absuelto ka agad. Ang tanong ko lamang po, Miss Farah Joy, yung nung nawala po yung jacket, ba't hindi niyo po pinablatter? Ganito po kasi yan. Nung Ma'am, umalis pakisagot lang po sa- para mapabilis po tayo, ba't hindi niyo po pinablatter nung mawala yung jacket? Kasi po yung time na yung nawawala po kasi pinilak po nila ako sa Facebook. Ngayon po, nung... Hindi ma'am, ba't niyo po ngayon hindi ko lang niyo pinablatter sa barangay? Why did it took you 3 months bago kayo mag-almat? Kaya ako po hindi napablatter po kasi wala po siya dito sa bahay. Kung lumayas na nga po siya, umalis po siya. So inaano ko po yung lugar niya, wala pong nagsasabi sa akin. Kahit yung kamag-anak niya hindi po binibigyan, sabi lang Taguig po. Okay. Kaya hindi ko alam Sige. kung saan po doon. Tapos kwintas. So dahil lamang po sa jacket at kwintas, At saka po yung ano, yung paninira niya po sa akin dito sa third floor po sa tindahan na may utang po siya. Ma'am, kasi hindi ko Niya po maintindihan, ako. ma'am, ha? Ang hindi ko po maintindihan, kayo po ay namimigay ng damit sa kanya. Inaamin niyo po, may mga post kayo na kayo po ay namimigay. Right? Wala po. Wala Hindi, po. meron po eh. Meron dito eh. Sa post, ma'am eh, na kayo po ay nagbigay ng damit, inaamin niyo po, na nagbibigay ko ng mga damit. Wala nga lang jacket. Post daw po ninyo ito eh. Wala nga lang jacket. Yung mismong Facebook ko po kasi po... Hindi, naka-open po dito yung ma'am Facebook nakalagay, ko. binigyan ko siya mga damit, makeup or sa muka, binilhan damit. Never ako. Ay, wala po ako dinitext na ganyan. Pwede niyo po
Kaya ko pong pumunta dyan, Saan galing patunayan to? po lahat. Ayan po yung Sa kanya po yun. conversation Yan ng po yung kapatid conversation ko, ng tsaka kapatid siya. ko. Tsaka siya, in-screenshot ng kapatid ko para patunay daw po yan dito. Conversation po dati ng kapatid ni Maricel at saka kayo. Conversation po, hindi post. Conversation pala. Na Yan, in-screenshot opo, in-screenshot po ng para kapatid dalhin ng dito. ebidensya. Opo. So ang ang sa akin lang po kasi dito, ma'am, namimigay pala kayo ng damit sa kasambahay ninyo. So kung namimigay kayo, bakit yung jacket na nawala, nag-aalboroto kayo? Na pwede naman Hindi pala po, pwede naman talagang naibigay nyo yun na baka hindi nyo na lang po talaga maalala na. Hindi po ako gano'n nakatanda po. Alam At saka ko po isa pa yung ma'am, binigay ko. jacket lang naman yun. Magkano ho ba yung jacket? Akin po yun. Ang akin po kasi ninako yung pati kwintas, yung pera na inano niya sa bag ko. Magkano po yung iba kong kwintas? mga Magkano makeup po yung kwintas? Matagal na po sa akin yan. Binigay po yan sa akin ng kapatid ko po eh. Magkano po yung Tapos kwintas? yung inuutang niya po dito na chinichismis niya rin po ako na sa akin niya pinapaano po. Ma'am, Hindi naman po ako magre-react. kung Ma'am, wala po pakitanggal na lamang po yan, yung post na yan. Dahil kapag hindi nyo po pinatanggal, tutulungan po namin siya para siya po yung makapagsampa ng reklamo against Sige you. po, tatanggalin ko po. Pero gusto Good. ko po kasi pabarangay po talaga siya eh. Kasi Ipabarangay nyo po siya, ma'am. Sige. Pero, Ikaw dun sa lugar niya ma'am, po, ipabarangay alam nyo yung po, ma'am. address. Unless kung meron kayo matibay na ebidensya na talagang nagnakaw meron siya, po. well then, kung meron po, ma'am, go ahead. Otherwise, kung hindi, sasampahan Opo. niya po kayo ng kaso. Tutulungan po namin siya na para masampahan kayo ng kaso. Pakitanggal po. Okay, ma'am? Sige po, pwede po pakuha na lang po ng address po nila para magkaharap-harap po kami sa barangay. Ma'am, walang problema sa barangay. Ibibigay namin sa inyo. For the meantime, right Opo, now, sige po. pakitanggal yung post, okay? Sige po, antayin ko na lang po yung address niya po. Sige po, ibibigay namin sa inyo off-air para makita-kita. sige po. Hindi po, sa barangay na lang po kayo magkikita. Address. Hindi po namin bibigyan yung exact address. We're not allowed to do that, okay? Kasi meron pong privacy din siya. Kung ayaw niya, kung gusto niya, ibibigay namin. Kung ayaw niya, then hindi namin pwedeng ibigay off-air. Pero, Ay, pakiin po. hindi, pero ma'am, pero ang magagawa lang po na. ma'am, ang magagawa lang namin, obligay namin siya pumunta sa barangay. Sasamahan po namin siya pumunta sa barangay. Pero yung address niya, ibibigay namin sa iyo, no way. Malay namin, baka mamaya mag-hire ka ng guns o mga Opo. pulis na tarantado para resin siya. Sige po, doon na lang po kami sa barangay magkita. Mas maganda po yun. Good. Pero right Ano niya now, na lang po kung saan. tanggalin mo yung post, okay? Sige po. Good. Antayin ko po yung sa barangay po. Sige. Basta yung post at tanggalin mo. Okay. Sige, Sige Miss po. Maricel, tanggal na yung post. Salamat. At yung sa barangay, i-arrange po natin kung kailan ka available. Available naman po ako always. Sige. Siya lang pong ayaw. Sasamahan po namin kayo para maging safe ka. Okay lang po ba yun, Sir Arapi, na kahit matanggal sa timeline niya, ang dami pong shares nun. Doon po yung mga nag-share. Wala na tayo doon. Pero yung pagtanggal niya, Kasi sa kanya po yun galing eh. Kasi nanghingi rin siya ng mga sa mga friends niya na i-share. So siya rin po yung nag-push nun sa mga friends niya para kumala. kaya nga po, pagdating po doon sa barangay, for the meantime, tatanggalin niya ngayon. Pagdating po doon sa barangay, pagkatapos po ng pag-uusap, pwede ho natin i-request sa kanya na humingi po siya ng apology. Public apology. Kapag hindi po siya humingi ng public apology sa posting niya, then pwede ho kayo magdemanda. Tsaka sir, di po ba delikado buhay namin, sir? Kasi sabi niya po kasi na ipapanting niya daw po Kaya kami nga sa po, business. mamin, ayaw ko ibigay yung address nyo. Hinihingi yung address, di ba? Matatandaan nyo. Sinabi ko, no way. Di ba? Hindi natin ibibigay. Pero pwede kayo pumunta sa barangay, magkita-kita doon at sasamahan namin kayo para wala mangyari sa inyo. Okay? Sige po. Sige po. Guarantee po namin, i-guarantee namin ang inyong safety. Sige po. Salamat po, Thank you, sir. Salamat din po, ma'am. Thank you. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Pero ako, meron akong ipopost, kung nakikinig ka, anong pangalan nung kasamaan dati ni Julie? Meron kasamaan tayo sa office. Na ipopost ko yung mukha sa Facebook kapag hindi mo produce yung perang pambayad sa Job Street. Uy. Hindi pagbabanta to. Alika nga ulit, anong pangalan nga noon? So, kunin nyo ang pangalan. I forgot the name.
meron tayong kasamahan sa office. Nag-post tayo ng mga wanted ads sa Job Street, Oo. Yung mga hiring. pang hiring. So ngayon, binigyan natin ng pera yung tao natin doon sa office para pambayad doon sa Job Street. Hindi binayad sa Job Street. Yun lang. Itinakas ang pera at nag-resign. So ngayon, yung Job Street, sinisingil tayo. Binayaran natin. Pero pag hindi ka lumutang, ipopost ko yung mukha mo at sasabihin ko, mag-ingat kayo sa babaeng ito. Dahil may ebidensya naman talaga tayo na nagbigay tayo ng 6,700 sa kanya. Okay? This one I'll do. Nako, masisira ka dahil dyan sa... Masisira ka dahil sa Perang 6,700. Diba? Ito, may ebidensya ako. Ipopost ko, sasabihin ko, magnanakaw itong sekretarya namin dati, huwag niyong i-hire to. At ibababad ko sa Facebook hanggang sa magkaroon ng napakaraming views. For sure, million. Kasi notice to the public para makapag-ingat yan. No! Sasabihin kong kawatan. Oo. Idemanda niya kung gusto niya ako idemanda. Paninindigan ko dahil meron ako ebidensya. Oo. Tsaka para wala nang mabiktima. Hindi ko naman ilalagay yung kapag walang ebidensya. Oo. Well, yun ang utos sa office ngayon. Para hindi tularan. Dahil kasi baka tularan eh. Di ba? Eh, dyan pala sa office nila, ni Rafi Tulfo in Action, madali palang mag 1, 2, 3. Diba? So kung nakikinig ka, yung 6,700, maliit na pera yun. Namimigay pa nga ako, mas Oo, mahigit si pa dyan. Idol nga. Ang ayoko lang, dudugasan mo yung office. Diba? Yun ang hindi tama. Oo. Tsaka masisira din siya dahil lang doon. Dahil sa 6,700, masisira siya. Kung hindi niya ibabalik. Kung hindi, ibalik mo sa Job Street para sa susunod ng posting natin, meron tayong nakabangko na pera sa Job Street. Kasi yung Job Street po, malaking tulong yan. Malaking tulong yan sa ating pag kailangan natin ng mga Oo, pag nag-hire ng staff. mga... Diyan tayo nag-advertise eh. At very effective yung Job Street. Eh kaso meron nga isang sekretary natin kinukulo ko. Sige. Alright, at kung hanap nyo po ay honest Hindi nyo alam, pakikuha at mo. magalang na driver, Kunin mo. malinis at bagong masasakyan, mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinaman pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare sa napakamurang halaga lamang. Tumawag o mag-text sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine na mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglaloving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At sa ating mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried Acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time,
Ganap na pong alas 2:42 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon at ito po ay nag-aalis ng bahaw sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakahiyang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Sure Seal Elastomeric Sealant, ang pantapal na iwas crack. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:43 ng hapon. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Maglola at 2 pang lalaki arestado sa bypass operation sa Cabanatuan City. Umaaksyon si Chris Sansano. Hindi na nakapalagpa ang 61 taong gulang na lola at kanyang 16 na taong gulang na apo at 2 kasama pa nilang mga lalaki matapos na sila ay maaresto sa isang bypass operation nito lang Biyernes ng madaling araw sa barangay MS Garcia, Cabanatuan City. Kinilalang mga naaresto na sina Cristina Lapina, 61 taong gulang, ang kanyang apo na kinilala lang sa alias Pogi. Elmidio Cruz, 20 taong gulang, kapwa residente sa nabanggit na lugar. Samantalang kinilala din ang isa pa nilang kasama na si Efren Sanchez na tubong Kawayan Isabela. Batay sa ulat sa pulisya, ang nakakatandang suspect ay drug surrendery dahil na din sa pagkakasangkot nito sa benta ng droga sa kanilang lugar. Aminado naman ang naturang suspect pero git nito ay siya ay nagbagong buhay na matapos na ito ay matokhang. Nasamsam naman sa kanila ang ilang piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at ang pera na ginamit bilang mark money. Naharap naman sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act o RA 9165 ang mga naarestong hinihinalang tulak ng droga. Mula dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, umaaksyon Chris Sansano, Radyo 5 92.3 News FM. Sa balitang sports, nasa kabuuang 65 na ang medalya ng Pilipinas sa nagpapatuloy na 29th Southeast Asian Games sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa huling tala ngayong araw, nananatili sa 15 ang ginto kung saan nakuha ni Anthony Beram ang ikalawang gold medal sa 400-meter dash. Sa unang pagkakataon, nakakuha ng gintong medalya ang pambato ng bansa sa men's ice hockey team. Nagmula naman ang karagdagang 2 ginto sa Pinoy boxers. Sa ngayon, mayroon ng 18 silver ang bansa at 32 bronze. Nananatili pa rin ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto sa medal tally habang patuloy na nangunguna ang host na Malaysia na may kabuuang mahigit 150 medalya kung saan higit 60 rito ay ginto. Philippine Standard Time, 2:45 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Jessica David, Sanman Kailanman Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure
Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras 2:47 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 500 White dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Grill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sabado night, sarap na uring sa atin. O Sabado nights, prevail sana, sarap na hanap natin. Let's go! Sabado night, sarap na uring sa atin. Ano mang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Fairfield na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, ano mang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute.
Rinse Hair, Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tag-ulan, iwasan ang nagpapawis na pader, natutuklap na pintura at nagmamapang kisame. Mag-Super Thorosil, ang cementitious waterproofing na subok sa firewalls, basements, CR. Safe at non-toxic, kaya pwede din sa swimming pools, fish ponds at concrete water tanks. Basta konkreto, i-Thorosil mo. Walang tagas, walang tuklap, no bad jobs. Over 100 years of waterproofing experience. Mula sa Jardine Distribution. Cementitious waterproofing Super Thorosil. No back jobs. Piliin ang Thorosil White para sa inyong firewall para naka-waterproof na, may white finish pa. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nakikiisa ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ang himpilang ito sa Komisyon sa Wikang Filipino sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambasa 2017 na may temang Filipino, Wikang Mapagbago. Gamitin at paunlarin natin ang Wikang Filipino bilang wikang marangal, malikhain at mapagbago. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Bagot ka na ba sa traffic?
Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Canton, boppy, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Hey, guess what? Yeah? Nagsagutan daw sina Abra at Grace, no? No way! And it's so good! Sadyang lumilipas ang panahon, kaya huwag kang magsasayang ng pagkakataon. Talon million stars, many people that I know so far. Watch the back and forth between rap and alternative only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Megacryl Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At binabati muna natin happy viewing si Darl, Alfilor Bonivi and Indoy Bonivi na nanonood sa atin kanina sa Action TV. Ewan ko lang kung nanonood pa rin ngayon sa live streaming. At panawagan daw po sa isang Samsung JS Gold na walang case. Nawala po ito last August 19. Sumakay daw po sa Salcedo Street, Makati at bumaba naman sa May Bikutan. Pakibalik na lamang po dito sa Action Center. At meron tayong bisita, Idol. Kanina ito sa itimbre mo kay Tulfo sa Action sa Tanghali. At ipagpapatuloy lang natin si Jacqueline Paz at kanyang mga pamangkin. Andito silang lahat. Off camera direct, ano? Okay. Sige. Kanina pa to sa itimbre mo, pero yung nanay, na-contact na natin. Kausapin mo natin si Ma'am Jacqueline Paz, yung tiyahin ng mga bata. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jacqueline. Magandang hapon po sa iyo, si Rafi. Okay, kasama niyo po 5 pamangkin ninyo. Opo. Alright. Ilan ho yung pinakamatanda? 13 po. Tapos sumunod? 11. Sumunod? Tapos 9 po. 10. Tapos itong bunso 6. Okay, ba't po kayo nandito? Nananawagan, sir, sa mama nila na sana tulungan kami kasi yun nga po yung 3 bata po. Ipakuha ko sana sa kanya kasi, sir, talaga nahihirapan na po kasi kami, sir, sa sitwasyon ng kuya po kasi namin, sir. Papa nila nasa hospital po kumatos po. Tapos yung tatay nila ay kumatos sa ospital. Opo. Okay. Alright. Tapos si nanay, nasaan? Yun nga po, sir. Ang balita po namin, nasa siya, sa PS General Tenue Nueva Ecija po. Okay. Dating OFW ata si Ma'am Lilibet, nasabi niyo sa akin kanina. Opo. Okay. So, bakit iniwan niyo itong mga bata? Iniwan niya po, sir, sa kuya ko. Tapos, nagloko po kasi siya, sir, Okay. Ma'am Lilibet Pontillo, ito na, yung nanay. Opo. Miss Lilibet, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Lilibet? Yes, Ma'am, sir. okay. Alam niyo na ho ba na yung inyo pong asawa ay comatose ngayon? Nasa ospital. Anong pangalan po ni Mr.?
Marlo Garila po, Hello sir. po. Okay, alam niyo na ho ba na si Marlo, yung inyo pong asawa, ay Oo. nasa ospital, comatose. Ngayon, andito Oo. po ngayon ang inyo pong mga anak, sinamahan po ng inyo pong sister-in-law para i-request po sa inyo na kung pwede, yung pong tatlo, akuin nyo po. Humingi sila ng tulong na sana kunin nyo po yung tatlo. Yung dalawa po, sabi ng dalawang anak nyo na yung panganay at saka sumunod sa panganay, huwag nyo na raw silang problemahin, dalawa, pero itong tatlong kapatid nilang maliliit, pakikuha daw po. Sir, kinukuha ko po yung mga bata pero ayaw nilang ibigay sa akin. Ang dami pa nilang sinasabi. Okay, Ma'am Jacqueline, kinukuha raw yung bata, ayaw nyo raw ibigay. Day, nandito talaga kami para humingi ng tulong, no? Mahirap na At magsinungaling. saka hindi ko pinabayaan yung mga bata. Day, di ba, nandito na rin. Lahat yung pinaghirapan ko, anong ginawa sa kuya mo? Sinusugal. Sino po nagsusugal? Halos yung mga pinaghirapan ko, halos makipag-away na ako sa amo ko para ako pakainin, para ako magtrabaho. Pero hindi niya pinahalagahan. Sino hindi po? niya pinahalagahan yung pinaghirapan ko. Ng mister nyo po, ng mister nyo. Oo, Okay. sir. Okay. Pero ma'am, bakit nyo po sila iniwan? Pagod na rin ho ako, sir. Pagod na rin ako sa kaintindi. Mahaba na po yung... Okay, sige po. Matagal Naintindihan na po akong nagtitiis. Okay, sige po. Naintindihan ko po dahil salbahe po si mister. Sinusugal po yung mga perang ipinapadala nyo po na pinaghirapan nyo po sa abroad. Pero nung alisan nyo po, yung layasan nyo po si mister, hindi nyo po ba inisip yung 5 nyo pong malilit na anak? Sir, nag-usap na ho kami ng kapatid nila, sir. Ano po Bago napag-usapan kami nyo? naghiwalay, nag-usap kami niyan. Ano po napag-usapan nyo? Tapos, ang sabi nga namin, yung mga bata na lang ang intindihin namin. Day, kanino ka nagsabi, Day, na ano? Ngayon, kinukuha ko nga, ayaw nila ibigay sa akin. Day, kanino ka nagsabi, Day, na nakipag-usap ka ng maayos sa amin na hiwalayan mo ang kuya ko? Yan sa kuya nyo, nag-usap kami, matagal na. Sino ang kapatid? Sino Nandito pa yung kuya ko? yung text na kapatid nyo sa akin, nandito pa. Okay, sino pong kausap nyo po, Ma'am Lilibet? Tanggap niya na Sino wala po? na kami. Sino pong kausap nyo, ma'am? Tapos ang inaano na lang niya yung mga bata. Ma'am, sino pong kausap nyo sa kapatid ni Marlon? Na kinukuha nyo po yung bata pero ayaw po ibigay. Sino po doon? Si Jacqueline, ayaw nila ibigay. Tapos ang dami nilang mga post sa Facebook, pati mga bata, dinamay nila. Huwag daw ako tularan kasi masama akong magulang. Ganito, Day. Di ba nag-chat ako sa'yo nung nakaraan? Sabi ko, Day, alam mo na nangyari kay Manoy. Di ba nag-send ako sa'yo ng picture? Tapos, sinabi ko nga sa'yo, di ba, kukunin ko yung mga bata. pero ganito, hindi Kung naman bakit ikaw mismo ang nag-post pa kayo kukuha sa eh. Facebook, Ang sinabi mo Ma'am, sa ma'am, akin. isa-isa pati lang. mga bata, dinamay nyo. Dahil Kung kasi sa akin kayo galit sa akin, huwag niyong idamay yung mga bata. Nag-aaral yan. Makinig ka muna, Day, sasabihin ko. Ang sabi mo sa akin kasi, ipakuha mo kay papa mo ang mga bata. Iuwi mo sa Surigao. So, ibig sabihin, hindi din pala ikaw ang magsakripisyo para sa mga bata. Iuwi mo yung mga Ako mismo ipakuha sa mag-alaga papa. sa mga bata. Kaya nga pinapakuha ko kay papa. Kaya nga, pero itatapon mo rin sila sa Surigao. Hindi rin ikaw ang mag-aalaga. Hindi ko sila itatapon, Jacqueline. Hindi ko sila itatapon. Ako mismo ang mag-aalaga sa kanila. Ba't mo alam? Buti ka pa alam mo. Ako hindi ko alam. Eh, di ba sabi mo nga sa akin, ipakuha mo kay papa, ipatransfer mo sila sa Surigao? Kuha ko nga kay papa at ako mismo ang mag-aalaga sa mga bata. Sasama ako sa kanila. Ako mismo ang mag-aalaga. Ayun naman pala Hindi eh. yung ibang tao. Ako mismo na nanay. Kaya nga, Dahil kaya nga. ayoko mapariwara yung mga anak ko. O kaya nga, di ba yun ang sinabi ko sa'yo? Kanina pa yung mga matatanda nagsasalita. Ngayon naman itong mga bata. Sige, meron kang gustong sabihin itong panganay. Sige, Ma'am Lilibet, meron pong mensahe sa inyo ang inyong panganay. Sige, magsalita ka. Sige po, sir. Sige. Ma, ano po? Kumusta na? Okay lang. Di ba nag-text ako sa'yo? Opo. Ang ganda pa ng usapan natin. Kaya nga po, makunin niyo lang po yung... Mahirap sa amin. Ma'am, sandali, ma'am, hayaan niyo po muna magsalita yung anak niyo. May mensahe po yung anak ninyo. Sige, magsalita. Sige. Ma, kunin niyo lang po yung 3 kong kapatid. Hayaan niyo lang po kami dala ni Jeric. Dito na lang po kami kay Papa. Kasi si Papa po, wala pong mag-aano sa kanya. Kasi po kapag, kawawa naman po si Papa kapag sumama po kami sa iyo lahat. Kasi po hanapin po kami nun. So, kukunin ko ako mag-aalaga sa kanila. Bahala. Nasa inyo kung ayaw niyong sumama.
Okay po. Okay na sa yan. So, maiwan na kayong dalawa para mag-aalaga kayo sa papa nyo. Okay, kayo, ikaw, tapos yung sumunod sa'yo. Okay, may gustong sabihin yung sumunod sa'yo? May gusto kong sabihin? Okay. May gusto kong sabihin? Sige, wala. Huwag pilitin ko, ayaw. Alright, yung panganay lang. Ikaw, may gusto kong sabihin? Kumusta, Mama? Sige. Hello. Okay. Ayaw niyo magsalita? Sige, okay. Ayaw, nainaya na. Kambal ba yan? But anyway, pumapayag naman pala Ma'am Jacqueline, si Miss Lilibet, na yung tatlo ay kukunin niya. Tama ba ang pagkakaintindi ko, Miss Lilibet? Kukunin niyo na po itong tatlo? Hello po, Miss Lilibet? Yes, sir. Ay, kung pwede ho, sir, bukas na bukas, kukunin, ipapakuha kay Papa yung mga bata. Okay. So bukas na bukas, susunduin niyo po itong tatlong anak niyo. Tama po? Hello, ma'am? Wag na kayong mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Okay. Wag na rin kayo Sino pong nagpo-post? Alam mo, Day, Sila po, sir, ang dami nilang sinasabi. Ang dami nilang Day, makinig ka muna, Day. Makinig ka muna. Wag daw akong tularan kasi malandi ako. Ang dami pang nagmumura doon. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Siguro naman, kung ikaw ang nasa sitwasyon naming magkakapatid, 2013 ka pang nawawala. Tapos, matagal kaming nananahimik, di ba? Nung ang kuya ko okay pa. Kung ganyan nangyari sa kuya namin ngayon, sa palagay mo naman kaya, ano ang nararamdaman ko? Ano ang nararamdaman namin Hinayaan ko lang magkakapatid? kayo mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Kasi Pero hindi mo yung kasi mga bata naintindihan. na idadamay nyo, yun. Ayokong madamay yung mga bata sa mga post-post nyo. Hindi mo kasi naintindihan yung kalagayan namin eh. Hindi mo nakita ang sitwasyon namin. Hindi mo alam ang hirap namin sa... Hindi, kinukuha nyo yung mga bata. Sabi ko nga sa pakapatid nyo, once na kinuha mo yung mga bata sa amin, o sige, anuhan mo. Okay, ma'am, makasingit po ako. Ma'am, ako naman po ang sisingit. Alam niyo po, Ma'am Lilibet, unang-una, kung meron po kayong galit sa inyo pong mister, dahil sabi niyo nga po, pabaya, sugarol at kung ano pa. Pero sana ma'am, bago niyo pong nilayasan ang inyo pong walang silbing mister, ayon po sa inyo, dapat isinaalang-alang niyo po muna ang inyo pong malilit na anak na mga inosente na dadamay po sila sa away ng mga matatanda. Kawawa naman po sila. Bigla niyo pong tinalikuran sila. Kung may galit po kayo sa inyong mister, sana po hindi niyo po dinamay itong 5 niyong bata. Kayo ho ba yung nagpaalam sa kanilang 5? Sinabi niyo ho ba sa kanila yung bago kayo umalis na aalis na ako, mga anak? Nagpaalam ba sa'yo, Jeric? Sinabi ko po sa kanila, sir. Okay, itong panganay, nagpaalam ba? Hindi po siya nagpaalam. Anong ginawa niya? Ano lang po, ayun po, sabi po ng ng mama niya na, ayun, ganun nga, may na siya. Yung lola. Yun, dun lang po namin nalaman na meron siya, tapos hindi na po siya, wala na po kami balita sa kanya. Ano yun? Basta isang araw pagising niyo, wala na siya? Ano po, dumating po siya sa amin sa Surigao, 3 araw lang po siya doon. Okay. Ayun, yung lang po, yung umalis siya, wala po siya sinabi na ganun na aalis na po siya. Wala po siyang sinabi. Walang sinabi sa inyo. Basta na lamang bigla kayo inalisan. Tapos hindi na tumatawag sa inyo. Walang mga text o tawag. O, Ma'am Lilibet, bigla nyo sila iniwan sa ere. O, di ba? Masakit na Pero yun. totoo niyan, gabi pa lang nagpaalam na ako sa kanila. Ma'am, kung nagpaalam ka sa kanila, edi sana po alam nito mga bata. Kasasabi lang po ng mga bata, dumating ka raw sa kanila sa Surigao, 3 days lang. Pagkatapos umalis ka, nalaman na lang nila sa nanay mo, sa lola nila, na ikaw pala ay sumama na sa ibang lalaki. Hindi ho, sir. Nagka-chat pa kami ng anak ko, sir. Nagka-chat pa So, kami. ibig sabihin, nagpapadala pa ako ng pera sa kanila. Okay. So, ikaw pala, nagsisinungaling ka raw? Hindi po yung po, lang po, yung nag-chat pa po tayo noon, di ko po alam yun na wala pa siyang yung lang po yung, ba yun, kinabukasan po noon, nalaman ko na lang po na na gano'n, na meron ka na pong iba, sabi po ni lola. Ano yung sinasabi niyo sa chat? Ano yung napag-usapan niyo sa chat? Yung lang po, yung magpapadala siya, ganun po. So, walang sinabi na Wala. wala na kami ng papa mo kasi may problema? Wala. Wala.
Okay. Yun man pala, Miss Lilibet. So, wala kayong sinabi sa mga bata. So, wag niyo pong palabasin sinungaling yung mga bata. Okay? Wag niyo na pong dagdagan yung sama ng loob nila sa inyo. Okay? So, sa halip, dapat humingi ng pasensya sa kanila at bumawi sana kayo po sa kanila. Puntahan niyo po sila ngayon. Mag-banding po kayo for how many days and then after that, yung 3 bata, uwi niyo na po. Ito pong 2, matanda na, nakakaintindi na po. Iwan niyo na puro sa tatay kasi hindi naman daw talaga sila sasama sa iyo. Aalagaan nila yung kanilang tatay. Ano po? Okay lang po, sir. Ay, sir, pwedeng makuha ko na bukas yung mga bata. Pwede na ro, Miss Jacqueline? Ang sa akin, Day, ito nga, paano ang pag-aaral nila kaya? Paano? Kasi gusto ko na rin talaga silang maibigay sa'yo para kahit paano mabawasan yung pag-iintindihin namin sa kanila. Kasi pag makuha mo na yung 2, ay yung 3, yung 2, doon na sa bahay titira. Wala nang titira sa bahay nila. Ang ano lang, Jacqueline, ito ang ayoko lang malaman na pabayaan yung mga anak ko. Bakit, Day? Sa tingin mo naman Ayoko nagpapabaya ba kami? Kilala ko kayo yan. May mga pamangkin nga din kayo na pabayaan dyan. Ma'am, sandali. Ma'am, makikialam ulit ako. How dare you? Ikaw nagsasabi, ayaw mo marinig na napapabayaan yung anak mo. Ikaw ang naging pabaya dyan, iha. Pinabayaan mo 5 mong anak, tapos ngayon meron kang ganang sabihin, ayaw ko marinig na pinapabayaan yung anak ko. Ikaw naging pabaya, iha. Okay? Wala kang karapatan na para pagsabihan itong tiyahin na nag-alaga sa mga anak mo, pagsabihan siya na wag mong pabayaan yung anak ko, wag niyong pinapabayaan anak ko, samantala ikaw naging pabayang ina. Naintindihan mo? Ikaw naman. Grow up. Okay? May kasalanan ka sa mga anak mo. May kasalanan ka dito sa tiyahin ng mga bata. Tapos ngayon itong tiyahin ng mga bata pa ang susumbatan mo, imbis na magpasalamat ka dahil sa ginawa niyang pag-alaga sa mga bata nang ikaw ay lumayas. Pag-alaga, sir, pumunta si Papa doon. Walang bigas, walang lahat. Well, Sa kanila. well dapat ikaw nagbibigay ng pera. Kaya binigyan nga sila ni Papa ng pambili ng bigas. In the first place, kung hindi ka sana lumayas, hindi sana nagkaganito. Di ba? Ikaw sana ang... Sawa na rin ako sa kapatid nila. Ma'am, kung sawa ka nga sa mga kapatid, kung sawa ka na nga sa mister mo, sana itong 5 anak mo, hindi mo dinamay. Di ba? Basta na lang kukunin ko na lang bukas. Ipapakuha ko bukas yung mga bata, yung 3 mga bata. Okay. So, maliwanag. Miss Jacqueline, yung 3 bata kukunin na. Okay na sa yan. Sir, ang tanong ko po, sir, paano po ang pag-aaral ng mga bata, sir? Ita-transfer ba niya? Hindi ko alam, sir, kung saan niya dadalhin, sir, kung saan Nueva ba o sa Surigao, at kung sino po ang kukuha, sir, sa mga bata. Ma'am, labas ka na doon. Labas ka na doon kasi nanay siya eh. At Opo. saka mga minor yan eh. Opo. Right. Sabi mo kanina, gusto mong kunin. Ngayon Opo. kukunin na, ayaw mo. Ay, sir, bigay ko talaga. Isa ka pa. Okay. Kukunin niya, ibibigay mo. Opo. Kasi yun naman talagang gusto mo. Yun ang dahilan kung ba't ka napunta rito para Opo. kunin niya, para mapagaan yung pabigat Opo. sa iyo at saka doon sa tatay. So, kinukuha na niya, pumayag ka na. Opo. Bukas na bukas kukunin niya. Opo, sir. Okay. Miss Lilibet, kukunin mo na bukas. Payag na po sila. Okay? Ang pakiusap ko lang, Jose, wag na silang mag-post po sa Facebook. Tigilan na nila. Okay. Huwag na rin kayo mag-post sa Facebook. Okay lang? Opo. Tumigil naman na kami, Day, Okay, good. At dun sa mga anak, huwag na kayo nagpo-post. Nagpo-post ba yung mga bata? Ikaw naman, Miss Lilibet, nagpo-post ka ba sa Facebook? Nung sinagot ko lang sila, sir. Okay, sige. Kasi hindi ko na kaya. Dinamay kasi nila yung mga bata. Okay, sige, ganito. Miss Jacqueline, ikaw ang tiyahin. Opo. From now on, stop. Wala nang post po sa Facebook. Yes, sir. Opo. Alright? Opo. At kayo naman po, Miss Lilibet, wala nang post din sa Facebook. Okay? Para maging tahimik na lahat. Okay na? Sir, salamat Alright. Opo. Okay. So itong panganay, last word. Kasi ikaw ang panganay, ikaw ang nakakaintindi. Meron ka pang gusto sabihin? Huling salita? Sige. Ma, huwag mo pong pabayaan yung mga kapatid ko Sana po. Natural, mga anak ko yan. Hindi ko talaga pababayaan yan. Kayo, mag-ingat kayong dalawa ni Jeric. Opo. Huwag niyong hayaan yung sarili niyo. Opo, sige po. Salamat po. Okay. Sige. Salamat po sa pagpunta niyo lahat dito. Mga bata, God bless you all. Sir Rafi, maraming Okay. salamat po sa inyo Salamat talaga, po. Ma'am Alright. Ninya. So, Miss Salamat Miss po. Lilibet, bukas po, kunin niyo na po yung bata. Okay, ma'am? Ready na po sila. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Salamat po, ma'am, At sa least makuha pagtanggap. ko na yung mga anak ko, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Makukuha niyo po bukas, ma'am. Guaranteed. Sige Okay? po, maraming salamat po. God bless po, ma'am. And good luck. At sa mga bata, good luck. Okay. Sige po.
Okay. Wanted. Yung panganay, kita mo yung pagiging responsable. Yes, kasi nung mawala yung nanay, he took over. Oo. As the second, parang nanay-nanayan na Oo, rin siguro. parang nga siyang Kapag wala yung tiyahin, siguro habang nagtrabaho, very responsible yung bata. Matalino itong panganay. Mukha. Matalino. Puro pala sila boys. Anyway, sige, magko-commercial break daw muna tayo. Alright? At ang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Prostamen Herbal Daters Supplement for Men. 3K battery dare to compare. J&T Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay po sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Daters Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglaloving-loving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng organic acai berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:23 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-araw paggamit ng Fungi na sabon para po sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For increased caller text, Fungizol hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kapitbahay natin may anay. Buti na lang, nagsulignum at Solguard tayo. Ang bahay na nasulignum, protektado laban sa anay. Tanging Solignum at Soilguard ang kayang magbigay ng total termite solution. Soilguard para hindi makadaan ang anay sa lupa at Solignum para protektado ang kahoy laban sa anay, bukbok at fungi. Para may total protection laban sa anay, iSolignum ang kahoy at iSoilguard ang lupa. Solignum at Soilguard, the total termite solution. Proteksyong inside and out laban sa anay, Solignum sa kahoy, Soilguard sa lupa. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan.
kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Matteo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gaano tatagal ang ilaw mo? 3 months? 6 months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to 10 years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa 5 oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea. Ryan Agoncillo po, para sa liwanag na long-lasting Omni LED lights. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At may pakisuyod lang daw dito si Miss Laila Chicadora kasi idol, abot ang signal ng Radyo 5 sa Kabayan Benguet. Please greet staff of Kabayan Museum lagi sa Radyo 5 nakikinig. Virgie Martin, isang museum technician. Clarifil Abilera, museum researcher. Melcher Adriano Sosimo, Vehar Guillermo Felipe at Robinson
Kadangis. Ayan, magandang hapon po sa inyo. At si Devon Mathis. Meron tayong dalawang barangay chairman needs, bisita. Oo, andito po sila, Idol, all the way from Cagayan pa ito, Santo Niño, Cagayan, para po sila ay magreklamo sa kanilang mayor dahil daw po sa hindi pagpirma sa senior citizen cards at hindi daw po pagpapagamit ng ambulansya sa mga tao sa Santo Niño, Cagayan. Chairman Udani at Chairman Ramos, magandang hapon po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Magandang hapon din Okay, ang nireklamo niyo po ang inyong mayor na si Vicente Pagurayan. Ano pong problema kay Mayor ulit? Ayaw ibigay yung senior citizens card? Bali, ang senior citizen na card po ng mga senior citizens sa barangay ko po, ayaw po niyang pirmahan ng mga senior citizens ID po nila. Bakit daw po? Ang sagot daw nila, hindi raw nila kasama. Sabi ni Mayor, hindi niya kapartido. Opo. So, pamumulitika ang tawag dyan. Pero paano naman po natin malaman na yung mga senior citizen na yon na humingi ng card kay Mayor ay mga constituent ni Mayor para maging fair tayo. Baka naman sa ibang bayan yun. Kung sa ibang bayan sila, dapat doon sila humingi sa Mayor nila. Sa barangay ko po yun sanggaling, sir. Barangay din ng Santo Niño po yun, sir. Kabarangay nyo talaga. So, ikaw magpapas-certify na kasamahan mo talaga yon. Kasamahan nyo talaga yung mga senior citizen na yon. Kabarangay nyo. Ayaw maniwala ni Mayor. Kasi ayaw niya bigyan ng... Alam niya po na may sir. Alam niya po na taga-tamo ko siya, taga-barangay ko. Pero identified kasi yung barangay ko na... sa kalaban? Sa kalaban po. I see. Sige. Mary Ann Lazo, Secretary to the Mayor. Magandang hapon po, Miss Mary Ann. Sir. Ma'am, si Rafi Tulfo po. Andito po yung barangay chairman ninyo pong dalawa. Yes po. Okay. Ayaw daw pong magpirma ni Mayor sa senior citizens card ng mga constituent niya. Si Kapitan Udani, sir. Opo. Ang pagkakaalam ko po, ayaw pirmahan ni Mayor kung wala po yung tao na pumupunta doon. So, kailangan po yung mismo tao ang magpapapirma. Hindi po ayaw ni Mayor. Okay. So, Chairman, okay daw kay Mayor, pipirmahan niya. Pero kailangan, dapat, nandoon sa harap niya yung nagpapapirma. Tama nga naman yun. May point nga naman si Mayor doon. Hindi siya basta-basta lang pipirma sa mga senior citizens card na wala doon yung taong may-ari ng card. Baka naman kasi peke yun. Nasubukan naman po nung isang matanda po sa akin, sir, na pinapagalitan lang daw po sila doon sa office ni Mayor. Opo. Ma'am, nasubukan pala. Pumunta raw mismo yung isang senior citizen magpapirma ng card niya. Pinagalitan lang daw po ni Mayor. Sir, baka pwedeng makuha yung pangalan po nung matanda na yon for clarification po. Kasi sa pagkakaalam ko po, lahat po ng mapupunta kay Mayor, pinipirmahan naman po niya. Kahit po alam niyang hindi niya kasama, natural lang naman po na pagsabihan para sa susunod naman po. Kasi alam naman natin yung dalawang barangay na yan, hindi nga po kay Mayor, pero pinagsasabihan muna niya bago niya pinipirmahan. Ay, mali! No! Wow! Very, very super wrong. Wala na siyang pakialam kung yung senior citizen hindi bumoto sa kanya o bumoto sa kanya. Sir. Hindi niya na dapat pinagsasabihan. Hindi, ma'am, mali yun. Wala na dapat sabi-sabi. Pipirma niya regardless kung yun ay bumoto sa kanya o hindi. Kasasabi mo lang, pinagsasabihan niya kapag hindi bumoto sa kanya. Anong pakialam niya? Kung ako yung constituent, anong pakialam mo, Mayor? Karapatan ko naman talaga itong senior citizens card. Kung hindi ako bumoto sa inyo, anong pakialam mo? Kailangan tampo niya kasi makita yung tao, sir. Ma'am, okay lang. Di ba kasasabi mo lang, natural lang kay Mayor na kapag hindi bumoto sa kanya, pagsasabihan niya yung senior citizen. Ba't niya pagsasabihan? Ba't niya pakikialaman? May karapatan ng isang tao na kung sinong gusto niyang butuhin, bubutuhin niya. Hindi yung palibasa hindi niya binoto si Mayor, pagsasabihan ni Mayor muna bago mabigyan ng senior citizen card, bago mapirman yung kanyang card, mali po yun. Makakasuhan niya si Mayor sa ombudsman. May kaso siya dyan. Mali yun. Huwag niya pong gawin yun ulit. Pakisabi po sa inyo, Mayor. Yes po. Bawal po yun. So, ma'am, pirmahan ni Mayor agad-agad lahat ng mga senior citizens card. Pag pumunta dyan, wala nang tanong-tanong. Kahit na alam niya na yung mga yun ay hindi bumoto sa kanya. Pamumulitika po yung ginagawa ni Mayor na ganun. Yung bang, pipirmahan ko ito, pero pagsasabihan ko ba na, next time, iboto mo ako? Ba't di mo ako binoto? Hindi po ganun, sir. Maski na, ma'am, yung sabi mo kasi pinagsasabihan lang. Maski na,
pinagsasabihan lang. Hindi dapat pinagsasabihan lang. Walang sabi-sabi, pipirmahan yung senior citizens card. Okay, ma'am? Yes po. Okay. Meron pa kayo sunod na issue? Dito naman po sa concert, dito sa hindi lang po yun ang problema sa DSWD namin. Pati po yung mga burial assistance po at saka yung kabaong, hindi po makakakuha yung mga constituent ko pagka galing sa barangay ko po yung tao. Oh. May programa naman po silang gano'n sa munisipyo. Yan na naman po, ma'am. Pag hindi pala, pag galing pala kay Chairman Udani na identified na bumoto sa kabila, hindi nakakuha ng burial assistance at ano pang ang klaseng assistance sa mayor's office. Nako, mali po yan, ma'am. Pamumuliti ka talaga maliwanag na maliwanag yan. Bawal na bawal po yan, ma'am. Lahat po ng tao na lumalapit kay Mayor, tinutulungan po. Pero kung siyempre, kung hindi lumalapit yung tao, alangan naman po natutulungan, hindi naman po hindi po namin alam yung kung ano yung klaseng tulong ang ibibigay namin. Kaya ka po sila napunta na rito, ma'am, kasi, di ba, hindi nila nagustuhan na yung patakaran ni Mayor. From now on, ma'am, lahat po ng mga constituent ni Mayor, kahit na hindi bumoto sa kanya, walang tanong-tanong, no questions asked, ibigay po yung nararapat, yung mga benepisyo na para sa kanila na galing sa gobyerno. Okay? Total, hindi naman pera ni Mayor yan. Pera ng gobyerno yan. Pakisabi kay Mayor. Yung burial assistance, ano pa? Gaya ng emergency cases po, wala kami makuha ang ambulansya po doon sa munisipyo. Ambulansya, lahat ma'am ibigay kahit na hindi bumoto kay Mayor. Pwede? Kasi ma'am, kung hindi, pakakasuhan ko po si Mayor sa ombudsman. Okay, ma'am? Maliwanag po, ma'am? Ma'am Mary Ann? Okay, meron pa. Yun na, okay na? Sa akin naman po, Sir po, itong titulo ng lupa na 430 na nirelease ng DNR po, noong 2005, kinukukop ko si Mayor Vince Pagurayan. Noong 2000 hanggang ngayon, ilan pa lang ang nakakuha. Pati yung tatay ko patay na po, hindi po namin nakuha yung titulo. Kukunin sana yung mga kapatid ko, ayaw ibigay. Bakit daw ayaw ibigay? Kasi hindi kami magbabayad muna kami sa Municipal Treasury. Bakit niya kinupkop yung titulo? Doon lang kami nakita yung titulo namin nandun sa opisina ng Mayor. Nung nagpunta sa mga kapatid ko sa ROD, sa Register of Deed. Kaya po, bakit ayaw ibigay yung mga titulo? Ewan ko po kung bakit ayaw niya. Patay na po yung tatay po. Nandun pa lahat ng maraming titulo doon sa opisina ng Mayor. Si Miss Mary Ann, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. Pero si Mayor mukhang ayaw talagang magsalita dahil takot na takot po si Mayor. Napakatapang niyo po, Miss Mary Ann. Ako po'y humahanga sa inyo. So paano po ito, Miss Mary Ann? Natakot kasi si Mayor namin ngayon nasa conference, galing po sa conference sa Baguio. Okay, sige. Sige ma'am, ito pong mga titulo sa lupa, bakit po ayaw ibigay ni Mayor? Nasaan pa, sir, sa pagkakaalam ko, nga po, andito lahat yung mga titulo. Pero ang proseso po kasi ng pagbibigay, sir, meron pong katibayan na yung mga tao na yun nga ang dapat na magre-receive doon sa lupa. Kasi yun po, handog titulo namin na galing kay Mayor yun. So lahat po ng mga titulo na yun, si Mayor po ang naglakad para lang libreng makuha ng mga constituents. Okay. Ngayon, ang proseso po nun, bago niya makuha yung titulo, na kung hindi nakapangalan sa inyo, kailangang may katunayan na kayo nga po yung dapat na magre-receive. Okay, sandali lang po para mapabilis tayo. Director Cora Toribio, Provincial Office, DILG Cagayan. Magandang hapon po, Director Cora. Magandang hapon po, sir. Ma'am, si Rafi Tulfo sa Radyo 5. Ma'am, pakitulungan nga po itong mga barangay chairman po ng Balagan. Opo. Ito pong si Chairman Udani at saka si Chairman Ramos. Yes, sir. Ang kanila po kasing reklamo, namumulitika po si Mayor. Baka pwede hong pagsabihan po si Mayor na wag na pong gawin yun. Anyway, may pag-amin naman po kay Ms. Mary Ann pero sabi niya hindi na gagawin. Una po ma'am, yung pong mga senior citizens card, ayaw pirma ni Mayor. Kung pipirmahan man, pagsasabihan po muna yung mga senior citizen na yon na bakit hindi bumoto sa kanya. Next time, buboto na dapat sa kanya. Number 1 po yon. And then number 2, yung pong mga benepisyo po sa burial, yung benepisyo po sa mga ambulansya at kung ano na pa, ayaw pong ibigay ni Mayor dahil ito pong barangay na ito identified na bumoto sa kabila. Itong pangatlo naman pong reklamo,
yung mga lupa po saan pong lupa? DNR? Sa DNR po, nililis po ng DNR. Nirelease po sa DNR, iniipit po ni Mayor. Ma'am, pakisilip po itong problema nila. Sige po, sir. Sige po, sir. Papuntahin po namin dyan sa inyong tanggapan, ma'am, para maayos niyo po Sige ito. po, sir. Sige po, sir. Sige po, sir. Dito po sa office ko, sir, para makita po natin lahat yung mga papeles din po nila, sir, para matulungan natin sila. Ay, salamat. Sige po. So, dyan po, didiretso sa inyo, Director. Ano po? Yes po, sir. Dito po. Kailan po sila pupunta, sir? Kailan daw kayo pupunta kay Director Cora? Sa DILG? Provincial level po. Opo, kailan po? Kailan niyo gusto? Sa next week na lang po. Next kasi Sabado ng bukas po. Sige, next week. Mga next week po kaya siguro, mga Monday to Friday, between that day, sasabihin po namin sa inyo beforehand ang pagpunta nila para matimbrihan ho kayo yung kanila Yes pong po. pagpunta. Sige po, sir. Sige po, sir. Director Cora, sobrang thank you. Mabuhay kayo, madam. Ha? Salamat din po, sir. God bless po. God bless po, ma'am. Okay. So, very willing po si Director. So, ischedule po namin yung pagkikipagkita po sa inyo ni Director Cora yung araw na yon para tingnan niya yung mga papeles, dokumento, iimbestigahan niya, and ipatatawag niya po si Mayor, mag-usap-usap kayo. Okay? Okay. Ang dami pang kaming reklamo po sa mayor namin po. Doon sa Municipal Agriculture sa Bonso po sa Santo Niño, yung mga binhi, mga subsidy na mapupunta sa mga magsasaga, may passes po galing sa DA na papapermahan sa mayor. Pag hindi ka kaalyado, hindi ka bibigyan ng binhi. Ganun po pinapahirapan talaga ng mga ang dami talaga pala na mahirap na magsasaka doon. At saka yung panglima, yung gamot, yun si Mary Ann, si Ma'am Mary Ann Lason, yung secretary ni Mayor. Siya mismo ang nag-ano ng master list. Magkaiba ang master list doon sa opisina ng Municipal Agriculturist, iba rin ang master list doon sa opisina ng Mayor. Pag hindi may kasama, hindi nila kaalyado sa politika, hindi sila makakukuha ng mga paano yung magsasaka ng mga binhi na galing sa Municipal Agriculturist, mga binhi. Subsidy po. At saka yung pangalawa, yung gamot, sana nandun sa Municipal Health Office, pero nandun sa opisina ng Mayor. Magre-reseta lang yung doktor sa clinic at saka hindi sa health? Doon sa office of the mayor? Hindi po. Doon sa Dapat sa opisina health ng center mayor. yan. Dapat sa health Sa center. opisina ng mayor. Yung So, sa naipit mga Marian Laso po, sinisigawan niya po yung mga kumukuha. Sabi niya, wala kayong pangalan dito, hindi kayo kalyado. Sabi yung secretary niya. Ma'am Mary, ma'am, Yes, minumura sir. ma'am, nila yung mga bakit yan. ganun pati yung gamot? Wala po akong natatandaan na ganyang pangyayari. Nandun po sa opisina po ng mayor ang gamot po. Naku, Kahit po pumunta dito kayo, kahit po i-verify po nyo dito, mismo saan ang lugar. Kasi ma'am, bigyan kita ng, I'll give you a piece of advice. Ma'am, Yes, hindi sir. habang buhay si Mayor ay nakaupo dyan sa pwesto. Yes, sir. Darating ang time, ma'am, pag siya'y bumaba, makakasuhan si Mayor, pati ikaw, makakasuhan, makukulong ho kayo. Kahit po kanina kayo magtanong kung meron pong nangyaring ganyan na sinasabi ni Meron po. Kapitan. Yung mga subsidy, ibang master list na hawak si Ma'am Mary Ann po, doon sa opisina ng mayor, doon sa opisina Office of the Municipal Agriculturist, iba po yung master list na sinasubmit yung mga Committee on Agriculture namin. Pero doon sa opisina ng mayor, iba rin ang master list nila, yung mga kaalyado lang ang bibigyan. Yung hindi niya kila kaalyado, hindi ka kukuha Magkaiba ng raw po binhi. yung master list. Mayroong master list para sa mga kalyado, mayroong master list sa mga hindi kaalyado. Pupunta na lang po kayo dito para ma-verify nyo kung ano yung pinagsasabi po ng Sige, Kapitan. ganito lang po gagawin natin, mga sir. Sige, doon po sa DILG, itatawag po namin to pati sa main office. Mas maganda po may monitoring yung main office para magkaroon po ng investigasyon, malawak ang investigasyon, lahat po ng mga papeles dalhin niyo po doon at magkaharap-harap po. Okay? Marami po talaga mga problema ni Mr. Lalong-lalo yung road opening nila noong 2006. Sabi ni Mayor Vince Pagurayan noon na bayaran yung mga mga pumupunla ng mga mais at saka palay, pero hindi niya binayaran. Kahit yung lupa na dinaanan, hindi pa nabayaran. Oy, grabe. Daming problema doon sa Santo Niño. Ma'am Mary, nako, kung ako sa iyo, wag ka nang sumali dito sa mga kamalian ni Mayor dahil pag wala na po si Mayor diyan, pati ho kayo sabit, pati ho kayo makukulong, ma'am. Ako sir, kahit pupunta po kayo dito, i-verify nyo po yung mga nangyayari dito. Wala pong ganyang mga Kaya nga po, ito nga po, para mas magkaliwanagan, yung DILG po magagawa ng investigasyon. Yes, sir. Sige. Meron naman po kaming DILG dito. Ganun lang po, sir. ma'am, sir. Para bago tayo maubusan ng oras. Sa DILG na lang po, i-schedule po namin yung pagpunta po ninyo. Ititimbre po namin sa main office ng DILG para magkaroon ng monitoring, para maging fair po yung investigation. At pag nagkaalamanan, delikado si Mayor. Pwede siya masampa ng kaso sa ombudsman. Okay? Sige po. Sige. Salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. Magandang hapon po, sir.
Tatak. Wanted. Pwede nga yun ipa-ombudsman siya. Ombudsman to. Si Sige. Mayor. Sige. Kapag ang DLG po gagawin ng investigasyon at ma-ombudsman to si Mayor. Ma-ombudsman to. Dudoblehin natin para patong-patong. Sige po. Okay. Sige. Thank you po. Salamat po. Marami pa raw kaso. At maraming iba pang mga concerns talaga sila against sa kanilang mayor. Anyway, Okay. may bisita tayo dito si Apronio Moralita Jr. Para ireklamo niya yung kanyang karelasyon na bisexual dahil daw po sa may iba na itong mga karelasyon kaya nais nang malaman kung ano na nga ba talaga ang kanilang relasyon ngayon. Mr. Apronio, magandang hapon. Bali, sir, ako po si Alan Borromeo. Ako po yung nagko-complain. At Aproniano po, Moralita Jr. yung karelasyon ko Yung po. nirereklamo Ano niyo. pong pangalan nyo? Alan Borromeo po, sir. Kayo po si Alan Borromeo. Wala naman dito, Alan Borromeo. Okay, ang nireklamo niyo po si... Aproniano Moralita Jr. Bakit Or niyo po Jr. nireklamo si Aproniano? Actually, sir, 4 years na kami nagsasama ni Aproniano o Okay. Juni. So hanggang ngayon, wala pa rin kaming closure dahil nga nung mga nakaraang buwan, taon, ko na may tinatago siya sa akin. So lately na discover na may kinakasama pala siyang dalawa ring bisexual na taga Floodway na pinupuntahan niya tuwing umaalis siya sa bahay. Okay. So, relationship pala ito. Sige. Yes, sir. Mr. Moralita, magandang hapon, Sir Apronio. Sir. Di ba? Parang Sir Apronio, andito po si Sir Alan at inireklamo niyo raw po, napaka-playboy niyo raw po. Tama, ma'am. Sir, andito po si Mr. Alan. Gusto niyo mag-usap na lang kayo muna? Sige, kausapin niyo siya. Sige Yes, po. sir. Sige, usap na lang po kayo. Actually, dito si Aproniano, sir, si Randy to yung kinakasama niya. Okay, ito kalipin partner mo. Sige, si Alan. Kayo po si Alan? Opo. Sir, kausapin niyo na sir. Hello, Randy? Hindi, si Jomar ito. Ay, Jomar. Si Juni si Juni o si Apron ang kailangan kong makausap. Nasaan si Apron? Dito si Aproniano. Ipasa. Oy, magkatabi pala sila. Actually, sir, yun nga po. Sige. Nagsasama silang 3 sa bahay. 3 sila? Opo. So, ibig sabihin, magkarelasyon ng 10 years na yung dalawa, yung si Randy, tsaka yung Jomar. Ano to? Orgy? Ganun po, nangyayari. 3 sila, threesome. Threesome? Oo. So, dinideny nila, which is, ito po, may ebidensya po sa cellphone. Sino to? Kayo sa Apro o si Jomar? Si Aproniano na po ito. Apro na. Sige. Si Apro. Sige. Johnny, ayaw mo pa rin talagang tantanan yung dalawa na yan? Kapit na kapit ka pa rin sa kanila? Ano bang gusto mo mangyari? Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw ang magpaliwanag. Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit ganito trinahat pagkakatrato mo sa akin? Ano bang trinato ko sa'yo? Johnny, lahat ng plano, gumawa ko yung bahay na pinatayo natin. Para sa atin yun. Nandun na nga eh. Nandun na. So dahil lang wala na akong trabaho, ganyan ang ginagawa mo? Kumakapit ka na sa iba? Hindi ako ganun. Ganun ang pinapalabas mo, Johnny, kasi unang-una, sa halip na tutulungan mo ako dahil wala na akong trabaho, anong ginawa mo? Naghanap ka ng iba. Hindi ako naghanap. Wala Hindi kami ka relasyon naghanap. dito. Ganun lang. Nasa akin na yung mga ebidensya, nasa cellphone na nakuha ko sa'yo. Oo nga, nandun. Ganun lang yung tawagan Mahal ko, namin dito. pantay ang pagmamahal ko sa inyong kapitbahay. dalawa. Mahal ko, kumain ka na. Mahal ko, kumusta na kayo dyan. Mahal ko, tulog ka na. Mahal ko, ganun lang, nyo. So, ang pinakareklamo niyo po, Sir Alan, ngayon na naghihirap na kayo, iniwan niya kayo. Yun nga po, sir, ang nangyayari Kumbaga wala ngayon. siyang utang na loob. Ganun na nga po. Okay. Sir... So, itong dalawa po, Sir Erwin, actually, nakilala Rafi niya sa po, Facebook. Ay, opo, sorry po, Sir Rafi. Sa Facebook niya po nakilala itong dalawa na to. Okay. So, meron pang Jomari, meron pang Randy. Sir Juni. Opo. Okay. Dalawa pa lang boyfriend mo dyan. Kasama mo sa bahay mo ngayon. Si itong meron pang Jomari, meron pang Randy. Sir. Threesome kayo palagi. Andito lang po ako kasi dito lang po ako tumakbo. Simula nung pinagtabuyan niya po ako. Tapos katulong po ako dito. Ito naman siya. Hindi niya po matanggap na gano'n. Tapos ilang beses na po kami nagkakaintindihan, hindi niya matanggap. Wala tayo nagkaintindihan, Johnny, dahil hinuhuli nga kita. Dahil ayaw mo aminin na may karelasyon ka dyan. Wala naman talaga.
Wala naman talagang kaming relasyon dito eh. Johnny, andito lahat ng ebidensya. Huwag Kaya ka nang nga. mag-deny. Okay, sir, kung ayaw na sa iyo, ano magagawa mo? Sir, ang gusto ko lang sana, umuwi na siya sa kanila dahil mas kailangan siya ng nanay niya ron. Yung matanda na yung nanay niya. Isipin nyo, nagre-repack ng bawang paminta, tapos naglalako pa, tapos siya. Hindi, pero sir, yung isang tao na ayaw na po sa inyo at lumipat po sa kabila, total, hindi naman po, wala pa naman tayong same-sex marriage dito. Yun nga po eh. So, may karapatan po siyang umalis anytime ng gusto niya at siya huy humanap ng ibang partner. So, hindi niyo po siya pwedeng sabihin na umuwi ka na sa nanay mo. Kung ayaw niyo umuwi sa nanay niya at gusto niyo pong umuwi kay Jo Marie at saka kay Randy, wala kayong magagawa. So, Yun nga kaya po pinayagan kayo umupo rito kasi nga po sabi niyo, masama ang loob niyo, parang naapi kayo matapos na maghirap na kayo, saka kayo iniwan nung mucho pa kayo, marami pa kayong pera, kumbaga pinakinabangan niya kayo ng gusto, diba? Sinamsam niya ang pera niyo, matapos masamsam, kaya kayo iniwan, kaya pumayag kung umupo ka dyan. Pero yung bang obligahin siyang pumunta sa kanyang nanay, hindi ho pwede at hindi ho tama yun. Pabayaan na natin siya kung siya ho'y maghanap ng iba. Yun nga lang po sir, ang masakit doon. Wala naman po kayong, hindi katulad sa mga ibang reklamo dito, sir, may mga anak sila, kayo pareho kayong binata, walang responsibilidad, so pwede kanya iiwan anytime. So kumbaga, walang nasasaktan. Kung kayo po'y maghiwalay, wala kayong mga anak na masasaktan, na involved. So maliban lamang yung inyong pride at inyong emotions, na pwede naman yung pong tiisin yan. Di ba, sir? Nagiging patas lang ako dito, level-headed lang ako dito. Opo, sir. Diba? So pabayaan na natin siya kung gusto niya talagang pumunta kay Jo Marie, kahit na kumuha siya ng 10 lalaki, basta Mr. Johnny, just practice safe sex para hindi, I'm serious, diba? Para hindi kayo magkaroon ng AIDS, hindi kayo magkaroon ng HIV, hindi kumalat yung HIV. Alam ko naman Okay. po sir yung ginagawa ko eh. Okay, good. Kaso lang po, siya kasi parang pinagdidiinan niya po na ganun. Okay. So, tapos, hello sir. So hindi, para mabilis na natin. So, Sir Johnny, ayaw mo na kay Sir Alan. Para matapos na, ayaw mo na kay Alan. Para matapos na, closure na. Opo sir, ayoko na sa kanya. 3 beses na po kami nagkaintindihan. Pero Okay. yung pa rin po, mabalik po pa rin po yung text niya sa akin na ang sasama po ng mga text niya sa akin. So, Alan, ayaw na sa iyo ni Johnny. Kalimutan mo na siya. Okay, ngayon, itong si Jo Marie, ba't na-involve dito? Ito yung pinagsisilosan mo. Dalawa po kasi yan sir na magkarelasyon yung Jo Marie tsaka yung Randy na 10 years na nga po nagsasama. Hayaan mo na sila kahit na itong si Johnny kumuha ng Jo Marie, kumuha ng Randy, kumuha ng Pedro, Juan, kahit na 10 lalaki pang kunin niya, wala kayong pakialam, walang nasasaktan dito kasi wala kayong anak, di ba? Ang nasasaktan dito yung emotion nyo, walang nadadamay, kundi kayo lang. So hayaan mo na siya kumuha ng 10 lalaki kahit na kunin niya buong barangay, syutain niya buong barangay, wala ka nang pakialam doon. Di ba, sir? Tiisin mo. Di ba, sir? Di ba? Hindi nga, sir. Seryoso. Emotional investment lang yun eh. Exactly. Emotional and... Sir, di ba? Meron po kasi isang... Maliban na lamang, sir, kung sabi mo sa amin dito ngayon, ikaw ay niloko, di ba? Winantuti ka niya, then didikdikin natin to. Parang panloloko na rin po yun, sir. Kasi O binablockmail ka niya, pero kung ito pala relasyon lamang at ayaw niya sa iyo, heck, ano ngayon kung ayaw niya sa iyo? Parang panloloko na rin kasi, sir. Gawa Sir, ng wala. yung Sir, mga pinundar naming gaya ng bahay, 2 bahay yung naipatayo ko dahil lang sa pagpaplano namin. So ngayon ako ang naiwan dun sa area, naiwan dun sa bahay na parang alam niyo ibig ko sabihin, yung di kunin mo lang yung bahay, sir. Kanino nakatitulo yung bahay? sa akin naman po. O di, bawiin mo lang. Tapos na. O sa kanya naman pala. O yung bahay, nasaan bahay? Nasa iyo. Opo, O di, dalawang bahay po yun actually. Yung isa O di, sa tabi ng dalawang bahay. O di, kumuha ka ng 2 lalaki. Ilagay mo. Di ba sabi mo 2 bahay? O kuha ka ng 1 lalaki mo pa sa isang bahay, 1 lalaki pa sa isang bahay. Di 2 lalaki pa. Ano ngayon? Akala ko yung bahay na binili mo, kinamkam niya. Nasa iyo rin pala. Bali sir, hindi naman kasi ganoon kadali na maghanap ka ng hindi naman gaya. Sir, hindi ka niloko. Ibig sabihin, yung bahay na binili mo, nasa iyo pa rin. So wala akong nakikita panluloko. Nasaktan ka lang, emotional lang ito sa iyo, sir. Walang panlulokong ginawa sa iyo, hindi ka dinugasan, at wala kayo naman kayong anak na para nasasakta, sabing kawawa yung mga anak nyo, nasaktan yung mga anak nyo, walang ganun. Di ba? So sa emotional lang. Come on. Maghanap ka na ibang lalaki doon. Kasi Johnny, meron 2 lalaki, pinagpalit ka niya sa 2 lalaki, ipagpalit mo sa 5 lalaki.
Para makamove on siya. Makamubong ka. Di ba? Gumala-gala ka dyan sa mga barangay, ang daming mga lalaki dyan. O, napatawa kita. Di ba? Tapos na. At least, O, di ba? Okay ka na. Sus, Mariusep. napangiti. Napangiti ka na, pero umiyak siya. O, di ba? Hello po, sir. Juni. Gusto ko lang po siya tigilan niya na po ako. Ganun. Umiyak. Kahit naman po ako nasasaktan, pero ayoko na po talaga. Sabi mo nga sa akin, bakit umaayaw ka? Kasi hindi yan Ayoko pinangako na mo sa nga. akin eh. Hindi, Hindi yan Ayoko na. hindi yan pinangako mo, John eh. Kasi alam mo ang pinagdaanan ko bago maging tayo. Ikaw yung lumalapit sa akin para aluhin mo ako, para hindi sinasabi mo hindi ka na iyak, hindi ka na masasaktan. Tapos Okay. ano to ngayon? Walang papablock na nangyari, di ba? Sir, closure na ito. Ayaw na niya sa iyo, stop. Gusto niya na kay Jo Marie. Jo Marie. Ito na po, sir. Ikaw ba yung kabit ni Juni? Ikaw yung bagong boyfriend ni Juni? Hindi po, sir. Hindi po. Ay pa rin nila umamin. Ayaw mo. O, Randy, ikaw yung bago. Teresa, Jo Marie, paano yung ginagawa ito sa gabi? Tatlo kayo? Threesome kayo sa gabi? So, Hindi po, sir. Wala pong nangyayari pag nandito yan. Hindi, iho, seryoso ako, walang mali siya sa akin. Mag-ingat kayo, laganap ang AIDS ngayon, laganap ang HIV. Please, practice safe sex. Matatanda na kayo, alam niyo yung ginagawa, okay? Ingat lang kayo. Kasi itong ginagawa nyo, threesome kayo gabi-gabi, Sos Mariosep. Delikado itong ginagawa nyo. Alright, tapos na tayo. Sir Alan, ayaw na sa iyo. At least maliwanag. Sige, sir. Pero, Juni, ayaw mo na sa kanya, di ba? Okay. Ayaw na sa iyo. Alan, tapos na. Hello, Juni. Sabihin mo pa sa kanya one more time. Sige, bigyan kita one more minute. Sabihin mo sa kanya, ayoko na sa iyo, Alan, tapos na tayo. Para close yun na. Sige. Sige po. Sabihin mo sa kanya. Lolad. Hello. Tanggapin mo na kasi nawala na tayo. Ayoko na nga eh. Sana tigil lang. Pero, di ba sabi mo, kahit magkaibigan na lang tayo, tinanggap ko naman yun ah. Tinanggap. Oh, naiyak siya kahit papaano, sir. Mahal ka niya siguro. Nasasaktan siya. Naiyak. Kasi 4 years din pala sila. Ayoko lang yung mga paninira po, yung mga sinasabi ko. Di ako makatulong. Hindi lang ikaw hindi nakakatulog Kaya dito. lalong lumala yung loob ko sa'yo dahil sa mga sinasabi mo sa akin. Mga pangdadaw mo, pang-insulto mo sa akin. Dahil inutil ako, wala akong kwenta. Totoo naman eh. Tapos Masarap ang tatanungin buhay mo mo ako kung bakit ako nagkakaganon. Ang sarap ng buhay mo, Johnny. Okay. Ako nagtatrabaho, ikaw alak, sugal, sigarilyo, bisyo, lahat inaano mo. Except drug, sir. Pero Ikaw yun ngayon nga, nagtatrabaho, turo naman ako sumbat sa'yo. dahil hindi ka patas. Hindi ka patas, Johnny, kahit kailan. Sa 4 na taon. Sir, life is cruel. Hindi talaga patas ang buhay. Kasi kung patas ang buhay, wala sanang problema sa mundo. At masakit kasi ang katotohanan, malaman mo. Masakit ang katotohanan. Talaga po. Masakit ang katotohanan. You must learn how to move on. Sobrang sakit talaga po. Kasi nung nalaman ko nga na yung sa mga text nila na gano'n na sila kasi talagang halos talo ko pa yung yung gusto kong magpakamatay. Ganun. Ay, wag naman, wag hukay magpakamatay. Lalaki lang yan. Maraming lalaki sa mundo. Okay? Hindi ka magpapakamatay dahil lang sa isang lalaki. Hindi ka magpapakamatay. No, don't ever do that. At makakahanap ka pa naman. Makakahanap ka. Kung siya nga nakahanap ng 2 lalaki, ikaw kayo mo maghanap ng 3 lalaki dahil may pera ka, may 2 bahay ka. 2 bahay, oo. Oh, di ba sa isang bahay mo maglagay ka ng 5 lalaki diyan. Sa isang bahay mo 5 lalaki, 10 lalaki kaya mo. Ah, di ba? Oh. Kasi may property ka. May property ka. Siya wala. Nakikita na lang siya. Sige, tapos na tayo. Salamat Mr. Juni sa pagtanggap ng tawag namin. Magandang hapon sa iyo, Sir Juni. Salamat po. Sir Alan, salamat po. Magandang hapon po, sir. Salamat, sir. Thank you. Okay, PBA na po ang susunod. Ako po si Nino Taduran Diyos. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino. God bless po.